Hi guys, Monito si Doña Sally na bumabati sa inyo ng mapagpalang buhay at sumainyo ang rumaragasang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. And enjoy life. Dito ako ngayon sa McDonald's kasi mga apo ko ay gustong kumain dahil papunta kami sa Nueva Ecija kasi birthday ng aking pang-apat na anak na si Michael at magdiriwang ang nakarawan doon. At bago kami magpunta doon ay kumain muna ang mga bata dahil umagang kay ganda. Kaya ayan, at habang sila kumakain, nagkukwentuhan. Ito yung panganay ko na apo na lalaki. Dalawa na yung apo namin na lalaki. At karamihan ay babae. 10 yung babae. At yung panganay ko ay 16 years old na apo. At yung bunso namin ay 4 months pa lang. At salamat sa Lord dahil kahit bata kaming naging mag-asawa, ay sinumahan kami ng Lord. At naranasan namin yung pagpapala at yung kagalakan na patuloy na magmahal, mag-alaga ng apo at bantayan ng mga apo. Kaya napakasarap talaga na alalahanin mo yung iyong pinagdaanan. Hindi man kami dumaan sa magarbong buhay nung araw, pero hindi kami pumayag na manatili kami sa kahirapan. Sinabi namin sa aming sarili, hindi tayo papayag na manatili tayo na mahirap. Darating ang araw, yung pinangako ng Diyos sa John 10:10 na naparito siya pamagbigay ng buhay na sagana, yun ang mararanasan natin. At biyaya ng Panginoon talaga. Naranasan namin ng blessing, nakakakain na kami kahit saan kami magpunta. At pag kami kumakain, hindi lang kami yung kakain, kundi lahat ay kakain. Pag sinakay namin sa sasakyan, papakainin namin lahat ng nakasakay. Kasi nung araw, naranasan namin makisakay sa sasakyan, sinisingil kami sa gasolina, kahit bata pa ako noon. Sabi ko, bakit ganun? Ang bata ko pa, sinisingil na ako sa gasolina. Sabi ko nung bata pa ako, sabi ko ako pagtanda ko o paglaki ko, pagpapalain ako ng Diyos, bibigyan ako ng sasakyan. At lahat ng sasakay sa sasakyan ko ay hindi ko sisingilin, papakainin ko pa. Naranasan ko yung hindi pinakain, nagpunta ako sa isang bahay na hindi pa iba sa asawa ko. Sabi ko, umiiyak kami mag-asawa, maghihiram lang kami ng 1,000 pesos, hindi kami nakahiram. At habang naglalakad kami sa daan patungo sa aming sasakyan pauwi sa amin, ay sabi namin, sweetheart, darating ang araw, ay pagpapalain tayo ng Diyos at makakabili tayo ng mga sasakyan, hindi sasakyan lang, mga sasakyan, bibigyan tayo ng bahay at marami tayong matutulungan at sabay hawak kamay, tiwala sa Panginoon at hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng himala, kaya naman kami ay pinagpala dahil yung mga pangit na bagay na dinaanan namin, hindi namin gagayahin yon. Yung mga pangit na sitwasyon na dinaanan namin, sasabihin namin, darating ang araw, magiging pagpapala tayo. Darating ang araw, marami tayong matutulungan na maging negosyante, mapagpala ang kanilang mga buhay, at ang ating mga anak ay magtatapos lahat ng pag-aaral. Sa gitna ng pangit na sitwasyon, maganda yung idinideklara namin. Kaya yung death and life is in the power of our tongue. Sabi ng Numbers 14:28, surely as I live, declares the Lord, I will do to you, Doña Sally, the very things I heard you say. Kaya mula nung 1990 na nakakilala kami sa Lord, hindi lang basta nakakilala, talagang minahal namin ang salita ng Panginoon, ipinagtiwala namin sa Diyos ang aming buhay at ang aming sinasabi lagi, Lord, let your will be done and not our will be done. At natutunan namin ang patuloy na magpasalamat. Ano man yung dinadaanan namin, naniniwala kami, may itinuturo lang ang Diyos sa amin. May nais gawin ang Diyos sa aming mga buhay. Yan, lagi namin sinasabi, Lord, teach me your ways. Yung ways ng Lord ay napakaganda. Kaya mababasa mo ang salita ng Panginoon. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, sabi nga sa James, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya pag tayo ay nasa sitwasyon na parang ang hirap ng sitwasyon, ask God. And God is a good God. Nandyan siya. Di Kanya iniiwanan, di Kanya pinababayaan. At may plano ang Diyos sa buhay mo para ikaw ay pagpalain at para ikaw ay maging pagpapala. God bless you.